Welcome mga tropa! Shad Pepper here. At nandito tayo sa panibagong series natin kasi namatay tayo sa ating hardcore. And gusto ko na maglaro talaga ng survival vanilla. Kapag enjoy lang ako, mag-create na kung ano something like maybe a village or a civilization or a base. And kung di ka pa subscribe, mag-subscribe ka na and mag-like ka na sa video na to. Nang sa gayon, marami pang content na mapakita ko sa inyo. And without further ado, on to the video. At ito na nga. Ano tayo sa ating unang araw na Minecraft natin? At medyo malag yung video ko, di ko alam bakit. Siguro hindi ko napaayos yung aking OBS studio. Napakabobo ko talaga. Pero yun na nga, nagsimula tayo sa ating pagkuha ng puno. And siguro, gusto ko lang magkaroon siguro ng gamit dito. Yun lang ang goal ko sa unang araw. And sa malayo, nakakita tayo magandang biome at nakakita tayo ng isang village outpost. Di ko alam kung ano iniisip ko at niloot ko agad. Sana hindi ako mamatay. And by the way, kung anong gusto niyo pagawa sa akin guys, comment nyo lang doon below sa comment section. Nang sa gayon, makita ko naman yung mga suggestion nyo at magawa ko ang mga gusto nyo. At gusto ko makuha lang pero nagdala Jordan po ako. Inankle breaker ko. Yan, di makapalag. Kumamit na mabilis yung tactics. Yun nga po. Wala po talaga maaang sa akin sa larong to. I know. I know. Stop clapping for me. Na ano to, basura. Di ko pa magagamit to, wala pang bala. Yun nga, no? Napakawalang kwenta ng luto na kuha ko. Ano ba yan? Potatoes, di pa luto. And kukuha na ako ng mga small tools para lang sa gayon magkaroon ng kwenta naman yung aking paglalakbay. Kahit pa paano nagkaroon ako ng advancement at nakapag-inas agad tayo ng mga weapons and stuff. Oh no, ang dami kalaban sa baba. Makakalabas na ako dito ng buhay. Pero skip natin ang boring parts na to. Punta na agad tayo sa ating mga pagkada ng research. Na ako ng maraming items and maraming stuffs. Naglalad na ako ng mga resources. Irons, grabe nga tayo na yun, napakabilis pa natin magkukuha ng mga items. And maganda tayo lumabas para magkaroon ng first piece natin. So kasi sobrang dami ko nakuha ng items, napakaganda ng mga nakuha ko doon. Lahat na lang tayo kinuha ko. And I think dito ko siguro i-skip part na to. Punta tayo diretso agad sa ating unang base. A few moments later. Wonderful day mga tropa! Kaya naman, nakita yun na nga, napakaganda ng aking loot na gano'n nakuha. Ang alam ko, wala pa ata ako sa 10 days or 15 days ata. Pero as you can see, meron tayong small base. Nasa na ako, si Pulgas. Meron tayong malupit na garden area. Kumbaga parang design na yan, parang design. Konting design lang naman nalagay ko sa base na to. Yan o, konting ayos lang. As you can see sa pader, yan, sa pader, hindi yan.
Kaya nakikita niya, meron tayong hallway at kaya nakikita niya pader na yan, meron tayong design. Meron tayong statwa. Kasi every detail must be precise. Every single detail must be on the place. And we have a hallway. And andito na ang ating malupit at maliit na garden room. Ay, garden room ba to? No. Library room. So, anong ginagawa rin dito? Dito tayo mag-aaral. Dito tayo magbabasa. Dito tayo magpapahinga pag gusto natin. Dito tayo tumatambay pag gusto natin. Napaganda ng aking details na dito. Meron tayong konting halaman. Meron din tayong balcony. Ano kasi tawag dito niya? Chimney. Meron tayo ulit. Halaman na naman. Di ko alam. Puro halaman na lang nasa paligid ko. And meron tayong, di ko na sa ganang epics na yun. Siguro doon sa bagong bush. Kaya naiyahan na ako yung konti. Para pagkaroon tayo ng mga books. Pagkaroon tayo ng mga you call that again. Ang mga gamit. Eh, parang epics na. Ito naman, storage room. Dito rin naman yung aking dito rin nagluluto. And I would say na maayos ang ating first base. Hindi siya ganun kalaki. Pero maganda siya tingnan. And gumagana siya. Efficient siya para sa akin. And that's what helps. So, ito na nga. Hindi na tayo gagawa ng ating unang farm. At yun ay ang iron farm. Bakit kailangan natin ng iron farm? Kailangan natin ng iron farm nang sa gayon, makapagsimula natin yung trading agad at magkaroon tayo ng malapitang trading hall. At sa trading hall na magkakaroon tayo ng maraming emeralds. Kung marami tayong emeralds, marami tayong gears, marami mga items, and mga pwede tayo mapag-trade ng mga blocks and other stuffs. So, tinirepro ko na agad yung lugar natin para mapasimula agad ako at nakapili ng lugar kung saan ko kakabit yung ating iron farm. As you can see naman, napakatagal na inaabot ng ating palitera ko. Grabe naman kasi dami ko lalagyan ko ng butas. Sasalagyan ko ng lupa. Meron naman di pantay. Meron naman mga tubig. Ano ba meron sa lugar na ito? Pati maayos. Pero after, siguro mga ito, 5 hours of reforming, natapos ko na rin, and natin yung view sa taas. Yun, medyo gumanda na tingnan yung ating bundok, oh. Tsaka, pili ko doon maganda itayo yung ating Iron Golem farm sa part na yun. What do you guys think? Pero, doon ko talaga nalagay. So, kailangan ko na kumuha ng mga tulong, guys. Ang mga Iron Golem village. Na mga village. Na mga village. Ano yan? Na mga villager para sa ganun makagawa na ako ng Iron Golem farm na efficient at the same time efficient. Pares lang yun eh. Pares lang yung maganda, maraming ma-produce siya efficient. Ayan. Nakakuha na pala ako ng Iron Golem. Ano ba yan? Mga villager sa village. At kailangan na silang uwi na mabilisan. At yan ako, nakauwi sila mabilisan. Picture na lang ngayon, gumawa ng maliit na parang tirahan nila. Pansamantala lang naman. Kasi ngayon, hindi sila makatakas. Hindi sila makawala sa kulungan nila. Dahil yung mga to, kita mo yun, kakasagad, wala pa naman. Gusto mo mamatay. At sisimula ko na agad ang paggawa ng ating Iron Golem farm. And now, sisimula ko na paggawa ng ating cooling chamber para sa mga Iron Golem. Kailangan lang build ng 14 blocks pataas daw. Tapos 7 blocks. Then 14 blocks total no kasi 7 blocks papunta sa atin. Tapos 7 blocks ulit papunta sa bigger chamber kung saan sila nakakulong. Pero parang pangating ng cobblestone. Parang pangating ng cobblestone. Parang mas maganda ata pag ibang uri ng stone ginamit ko sa pag-build nito. Wait, tingnan natin kung muna kung babagay. Pag hindi bumagay, papalit natin niya ng palit stone o
Wait, let me do some research real quick. Ayun, smooth stone. Mas maging smooth stone. Wait. Let me just cut into... 1 hour later. At ayun na nga mga tropa. Pinalitan natin yung ating cobblestone ng smooth stone kasi mas maganda siya tingnan. Tsaka yung texture niya ang ganda tingnan eh. Para siyang ano, hyper-realism na something. Pero ang ganda talaga tingnan niya kasi yung gray niya, hindi katulad ng gray ng cobblestone na messy. Tingnan mo, mas maganda siya tingnan. Napakaganda niya tingnan. Lalo na pag may tubig. Grabe yung ganda niya. Pero, hindi natin ayusin tong ating iron golem farm. Need ka na lang magkabit ng villager at ng mga konti pang zombie. Ngayon, makikita nyo, naghanap ako ngayon ng zombie. Kasi nalagay ko na yung villager. Need ka na lang maghanap ng zombie yung hindi nagde-despawn. Kaso, meron 3 ways para hindi mag-despawn ang isang zombie. Una, meron silang name tag. Pangalawa, meron silang hawak na item. Pangatlo, meron silang suot na armor or may hawak silang equipment tulad ng espada or shovel. Ngayon, need ko maghintay maggabi para magkaroon tayo ng time makapaghanap ng zombie at makakuha tayo ng mga yung zombie na mag-pick up ng item, which is pretty rare pero kaya namang hanapin yung ganun. And it is daytime na. And naghanap pa rin po tayo ng zombie ngayon. And as you can see, nagbabato ako ng item bago ko sila patayin. And if they pick it up, dadaling ko sila sa base para mag-i silang ating zombie or parang sila yung magiging component para mag-spawn yung mga iron golem. Kasi yung farm ko gumagana ganito yun. Merong zombie, yung mga villager, makikita nila yung zombie, matatakot sila, mag-i-spawn sila ng iron golem. Kaya yung piston, hihilay sila pababa, hiaangat sila, makikita ulit ng villager yung zombie. Kumbaga, repeat and repeat lang siya. And the best thing about this farm, 3 villager lang kailangan. And as you can see, mapakita ko po sa inyo paano po siya gumagana. Kaya meron tayong zombie ngayon. Tawagin po natin yan si zombie number 1. What does zombie number 1 will do? Ilalagay natin siya ngayon sa kanyang kulungan. And please, huwag mo na pahirapan. Ayoko naman mamatay ka pa sa staircase natin. Sana mag-smooth na paglagay sa'yo sa ating simpleng farm. Yan, just follow me. Follow me, zombie. Just follow me, zombie number 1. And may creeper pa nga. Ano ba yan? Napakaaga naman yan. Meron pa nga tayong creeper agad nakakalabanin. Huwag ka mahulog, huwag ka mahulog. Dahan-dahan, boss. Dahan-dahan. Dahan-dahan, boss. Huwag ka mapapaw. Ay, nakikita niyo yan? Ayan ang ating magiging parang timer. So, sinundan niya tayo. At, ito siya sa ating lagay yan. Perfect na perfect. Synchronize sa synchronize. And as you can see, ganun yung gumagana yung timer natin. And gumagana na agad ang ating iron golem farm. Isa pa lang yun. Ano iniisip mo paano di-design yung base na to, no? Paano di-design yan? Paano gagawin malaking building yan? Nang hindi nag-i-spawn sa mukong yung mga iron golem. Mamaya ka na problemahin yan. Need ko muna maghanap pa ng mga ibang zombie para sa ibang mga ibang chamber. 3 pa? Ay, 2 pa. And let's speedrun that. 1 hour later. And as you can see naman po mga tropa, gawa na po ang ating iron golem farm, which is magiging mapadali na ating pag-progress sa mundong ito. Napakadali na ang pag-progress natin yan kasi nga hindi na tayo mahihirapan. Meron tayong iron golem, meron tayong unlimited iron. Ay wait, meron pala akong sheep farm, hindi ko na palawan. Wait lang, eto. Flashback. Lupitan tutorial by Shad Pepo. So, gusto mo ba matuto gumawa ng sheep farm ng mabilisan?
I got you, my brother. So, yung ano, lalagyan mo ng ano. Itong ano, lalagyan mo siya ng ano. Tapos pag lalagyan mo yung ano na yan, lalagyan mo yung ano na to. Kailangan mo puno yung ano. After mo puno yung ano na yun, lalagyan mo siya ng ano. Parang yung ano, maano yung kwan niya. Para yung hindi siya maano ng kahit anong ano bagay. Kasi yung mga anong bagay niya, lalagyan mo ng ano. Nasa taas niya, lagyan mo siya ng ano ganito. Para yung ano niya, maano nung ano. Tapos lagyan mo siya ng maraming gantong sa gilid. Para yung gilid niya, hindi maano ng mga ano. Para yung mga kwan na maano, eh di makalabas sa ito. Tapos, kailangan yung ito, puno siya ng ano sa gilid. Para yung ano niya, hindi maano ng mga ano. Eh di, ngayon tapos yun sa ano sa taas. Nilagyan mo siya ng ano sa baba. Nalagyan mo siya ng ano ngayon sa baba. Para yung ano yung baba, eh hindi maano ng mga ano. Kumbaga para yung ano, pag nahulog yung kwan, pick up nung itong ano, tapos pag na-pick up itong ano, magkakaroon siya ano sa ano, didiretso sa ano. Tapos yung ano niya, hindi mawawala, hindi mag-display yung ano. Ngayon, yung kwan ngayon, nalagyan natin siya ngayon ng ganito. Tapos, pag meron siyang signal ng ano na ganito, yung ito, magkakaroon siya ngayon signal, papunta sa etong gilid nito. Pag meron siya signal nitong sa gilid, ayun, etong ano na to, magkakaroon siya ng ano, ng ano yan, ganyan. Tapos lalagyan ng ano dito, ng ganyan. Lalagyan mo siya ng ano, etong kwan na to, lalagyan mo sa gilid niya, para itong ano mo. Kasi itong mga ano naman, isa-isa mo nang kakabit sa mga ano nila, para yung ano nila, hindi maano sa ano, para hindi sila makapag ano sa labas, ng ano, yung kanto. Tapos yung ano nila, kailangan, ano, para, pag naano sila, hindi sila maano. Naintindihan niyo ba yung tuturo ko? Eh di ito, naka-ano niya. Ngayon, hindi mo siya ano sa ano, para yung ano niya, hindi maano. Para yung pag-ano niya, eh, hindi ano sa ano. Jadi, ano mo sa kailangan mo ginagatan ng gantong para sa kwan niya. Yung ano niya to, para hindi siya maano sa ano. Bali, pag nahuli siya sa ano niya, eh di, hindi na siya kailangan ano sa ano niya. Kaya nahuli siya sa ano niya. Ulitin mo siya 5 beses. Ngayon, pagka 5 beses, pero lang, gumagana yung ano mo. Diba? End of flashback. At kung umabot ka sa part ng video na ito, maraming salamat sa iyo, tropa. At pinanood mo ng buo ang video ko. And as always, subscribe ka na at mag-like ka na sa video ko. Nasa ganyan matuloy-tuloy kong magawa ng ganong content. Kasi ako lang nag-edit, ako nag-video, ako rin alam. Shad Pepper, out.